At yun na nga for today's video ay naisipan ko na naman ulit na manguha nga ng sisi dini sa aming balsa. At naisipan kong lahukan siya ng swatanghon. O sutanghon, dini kasi sa amin ay swatanghon ang tawag, ay paya pa sila. Dati na nga rin pala akong gumawa ng video sa pangunguha ng sisi dini sa aming balsa. At nilahukan ko nga laang yun ng kangkong at inasiman. Bali ang ilalahok ko sana dun ay talbos ng kamote, kaya laang ay katutubo laang ng kamote namin. O di kaya naman ay sutanghon nga rin sana ang ilalahok ko nung nakaraan kong vlog. Kaya nga lang ay naubusan na nga ako ng paninda dini sa amin. Gawa lang din naman sa amin ay napakalayo sa bayan. Maglalakad ka pa ng 1 oras para lang makabili ng sutanghon. Abay magtigil at kainin ko na lang rin ng hilaw. Pero alam mo sa totoo lang, hindi ko na to kayang kainin ng hilaw. Hindi tulad nung ako'y bata pa at talaga namang lagi kami nandini sa may ilog. Napakarami nga palang sisi dito sa amin. Kung nakikita niyo yung mga ugat ng bakawan na yan may mga sisi yan dyan. Kaso dini na nga laang sa balsa ay solve na ako at gawa nang yan dami rin sisi dini sa balsa. Napakarami rin nga palang ganito dito sa palaisdaan, sisi at talaba. Bali may ilan nga palang nagtatanong sa akin kung ang sisi daw ba at ang talaba ay iisa. Dini kasi sa amin, ang tinatawag namin sisi ay yung maliliit lang baga na klase. Kalimitan nakadikit yan sa mga ugatan ng bakawan o di kaya naman tulad nga din sa may balsa. Pero din sa balsa ay lahukan yan sisi at talaba. Kung dito sa amin ay napakatagalan mga sisi dyan sa ugatan at wala namang nangunguha, ay ganun pa rin naman sila kalalaki at hindi nga sila nalaki. Pero yun naman ay naaayon pa rin sa lugar nyo kung anong tawag niya sa lugar nyo, sisi o mapatalaba man, ay iisa lang din naman yun, iisa lang din ang lasa. Ang gusto ko nga pala dito sa sisi ay yung bukod sa sasabon baga siya ay iihawin. At gawa ng yan ang sarap baga nung amoy niya kapag iniihaw. Sa lahat nga pala ng pwedeng ulamin din sa amin, ito lang talagang pinakanadadalian kong kunin. Kasi nga ay pupunta ka lang naman din sa may balsa, nasa tapat lang ng bahay at tutuklapin mo lang din sa may kawayan at ilaga mo ay di ulam naman din. Hindi katulad ng ibang mga pang-ulam na mimingwit ka pa, pupunta ka pa ng dagat, manguha ng kinason. Ay iri man din ay napakasaglit laang. Ang mga kinason nga o ori na suso ay talaga naman napakahasol niyan ulamin. Tulad na nga lang din ng bagumon, balilit, turong-turong, yung mga ganyan baga, sikad-sikad, balakwit, ay kinakailangan mo pa yan tabagin. Tulad na nga lang din ng paros, litog, ayan, medyo mabuhangin din yan. Ang pwede mo nga lang lutuin ng diretsuhan, yung pagkahuli baga niya, ay pwede mo agad siya lutuin, ay ang bangkalan. Kasi ang bangkalan hindi naman yan mabuhangin. Kaya nga din sa amin na hindi masyadong pinapansin ang mga kinason. Pero may mga nangunguha din naman dito, mga taga-ibang lugar, mga taga-bayan, basta yung mga gayon. May mga ilan nga pala sa akin nag-comment, sinasabi sa akin kapag daw ako'y nangihibasan o di kaya naman ay tulad nga na rin mangunguha ako ng sisi o manguhuli ng crab, dapat daw ako'y gumagamit ng gloves. Naku, kapag ikaw po talaga ay lumaki sa tabing dagat, hindi mo na kinakailangan ng gayon. Hey, yan, yabang. Hindi, I mean, kapag kasi kung ano yung nakagisnan mo, nakalakihan mo na, parang lalo akong hindi komportable kapag may gloves. Kasi nga pag may gloves, parang ang hirap lalong hawakan ng crab o di kaya naman ay basta parang yan ang hassle. Kahit nga din po yung mga tao dito kapag nag-harvest sila ng alimango sa palaisdaan, hindi nga rin sila gumagamit ng gloves kasi nga kapag ginamitan mo yun ng gloves, kumbaga dudulansoy lang yung gloves doon sa alimango, mas mahihirapan lang silang manghuli ng alimango. Pero salamat po dun sa mga nag-comment na sinasabi na gumamit ako ng ganon para din sa safety ko. Uy, sana all English. Pero hindi naman po sa pagmamayabang, hindi lang po talaga ako sanay na gumagamit ng gayon. Nga pala, ayoko nga pala sana ngayon mag-vlog kasi nga parang ako'y napapaguran kasi halos araw-araw na lang ako'y nasa dagat. At saka gusto ko lang din naman magpahinga sa initan. Pero natutuwa kasi ako at gawa na yung mga upload ko ay marami nanonood. At marami na rin naman natutuwa sa akin kahit papaano. Parbagang alam mo yun, may silbi ka sa lipunan. Kasi ako naman talaga ay mahilig talaga ako mag-upload, gumawa ng mga video-video. Kahit nung hindi pa ako nag-vlog, nung nag-aaral pa lang ako, mahilig na talaga ako mag-upload ng mga kung ano na naiisipan ko, pumapasok sa isip ko na gawing video, ina-upload ko kahit walang nanonood. Ngayon pa kaya na ako'y nag-vlog. So yun na nga, para napapalayo na naman yung usapan. Ang pinupunto ko lang po ay dahil sa inyo ako sinisipagang gumawa pa ng mas marami pang video. Pero dahil nga masama ang pakiramdam ko, kaya nga ito na lang muna ang pinanguha kong pang-ulam. Ito kasi ang madaling kunin ay parang ang sarap ng humilata maghapon sa bahay, kaso lang ako'y nabuburyo sa aking pamumuhay. Kaya naman ay ako'y nag-video pa rin ako kahit medyo masama ang pakiramdam ko. Kukunti nga lang pala yung kinuha kong talaba or sisi doon sa may balsa para baga susunod na gusto ko ulit kumuha, ay di may babalikan ako. Uy, sana all may babalikan.
At dahil nga medyo tanghali na nga akong pumunta din sa tabing dagat, kaya naman nagdala na nga ako na ring balabal at hinaharang ko nga din sa maya pwesto ko para naman ako hindi masyadong mainitan at gawa na nga wari ko'y mauuna pang maluto yung utak ko ay kaysa dun sa niluluto ko sa sobrang init. Ay wow, sana all may utak. So yun na nga, at bago pa kung saan na naman mapunta ang usapan, ayun, at nagsalang na nga ako na ring kaldero at nalagablab na ering apoy ko. Nga pala dito ulit ako pumwesto kasi nga parang nagustuhan ko yung pwesto na ito, hindi tulad doon sa mga nakaraan kong pwesto. Nakalungkot nga lang talagang isipin kasi itong dating applyan na ito ay napakaganda nito dati. Yung may mga ugat-ugatan na yan ay puno yan ng buhangin. Tapos pino, tapos puti pa yung buhangin. Kaya nga lang ngayon ay gawa ng kakabagyo baga ay dinakalkal nga yung buhangin. Hanggang sa yan, mga ugat-ugatan na lang ang bakawan na natira. Saka yung mga dularuhan at saka ang pumalit na rin sa buhangin ay putik o kaya yung burak. At halos kokonti na nga lang ang buhangin dito. Pero ganoon talaga ang buhay, lahat naman nagbabago. Parang dati lang, kayo lang din, di ba? Yan ang saya-saya nun yung una, pero habang tumatagal ay wala na yung saya. Hey, at parang dadamay na naman. Pero ganoon naman talaga yan. Wala kasing permanente sa mundong ibabaw. Ay awan ko na laang sa mundong ilalim. At habang ako nga ay nagpapakulo ng niluluto ko, ay bigla akong may nakita dito nga kalapati. Ayan lumapit siya sa akin. Aba ay gusto atang maisahog din sa aking inaluto ay tamang-tama at nakulo na. Tapos ayan nga at kumalapit pa talaga siya ng todo ay at nakipagkwentuhan. Kaso nga hindi ko siya maintindihan kaya nga ay pinainom ko na laang. At yun na nga at naluto na nga rin pala yung aking niluluto. Kaya naman ay kain po tayo guys. At huwag kayong mag-alala at hindi ko sinahog dyan yung kalapati. Pero alam nyo, dati hindi ko alam na kinakain pala ang kalapati. Pero sa mga ibang lugar may mga tao talaga kumakain ng kalapati. Saka parang nakakaawa namang katayin. At habang ako nga ay kumakain, napatingin nga ako kay Abong. At sa tingin ko ay parang gusto rin niyang kumain. Ako naman, di naman sinabi ng kakain pala. E di sana dinamihan ko yung kanin na dinala ko. Buwan hindi kasi ako sanay nagtatagal lang din sa dagat. Kasi nga kapag sumasama yan dito ay halos hinahatid lang ako niyan at nauwi na. Nakakaawa naman ay nakatanghod habang ako ay nakain. Kaya naman nilagyan ko nga siya ng kaunting kanin dito sa may takip ng aking baunan. Yan ay para tuloy ako langin sa kanin. Gawa ng masarap ang ulam lalo pat may sabaw. At paghigop ko nga ng sabaw ay nangasamid pa nga ako nung halang. Yung talaga yung gusto ko dito ay yung tipong paghigop mo talaga ay masasamid ka. Hindi sa totoo lang talaga, iba talaga ang mga sipod kapag sariwa ay talaga nga ang sarap kainin baga. Ito talaga yung hinahanap ko kapag ako ay nasa syudad at ako ay nagatrabaho doon. Ito hinahanap ko mga seafoods baga. Syempre ganoon naman talaga ang tao ay kung ano yung wala, yun ang hahanapin. Kailangan naman hanapin mo yun nandyan. At dahil nga nakulangan pa ako dun sa kanin ko kaya naman ay pinapak ko lang nga nga sisi. Ayan yun, saka yung swatanghon na naman tayo Sutanghon. Sanay kasi talaga ako na swatanghon ang tawag din sa amin. Kasi dito sa amin ay ganoon talaga ang tawag nila. At pagkatapos nga namin kumain ni Abong, ayan nga nagpahindag muna kami bago kami umuwi sa bahay. At nandito pa nga rin pala yung kalapati, ayan patanghod-tanghod lang din sa amin. Nakatuwa nga pala yung kalapati na yan kasi kanina nung binigyan ko siya ng tubig, hindi siya umiinom kapag binibidyo ko siya. Pero nung hindi ko siya binibidyo, ayun umiinom siya. Saka nakakatuwa kasi kahit lapitan ko siya, hindi siya naalis. Kaya naman ay inuwi ko na sa bahay. At ayan nga siya feeling at home. At yan ay nakalibot na nga pala kanina pa din sa loob ng bahay. So yun na nga, hanggang dito na lang po ang aking vlog at marami pong palang salamat sa nanonood na rin aking video. At pasubscribe naman po ng aking YouTube channel o di kaya naman po i-follow nyo po ako dito sa Facebook page ko, Miss Tabudi Vlog. Yun lang po, thank you. Shout out kay Kitoy Fishing, Jessie Gaming, Kes TV, Mary Grace Castillo, Raymark Robles, Batang Skeptron Gang, Nelson Abiles, Ansing Family at Samson Family.